Okay, magandang araw sa atin lahat. Unang araw ng ating prayer and fasting. At salamat sa Lord na sa araw nito na ating ipinagdiriwang yung pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi itinatatag yung ating pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Bagamat paulit-ulit natin itong ginagawa every year, ninanais natin na huwag maging tradisyon lamang, kundi maging totoo sa ating puso yung pagnanais na magpakumbaba sa harapan ng Diyos upang ang kanyang biyaya, yung kanyang grace ay kanyang may pagkaloob sa atin. Sa ating topic sa hapong ito, ang aking topic ay the Holy Spirit and the Believer. Nais kong simulan itong ating topic sa aking testimony na nung ako'y nakagraduate sa college at pagkaraan ko makapasa sa board exam sa civil engineering, ako'y nag-apply sa isang kumpanya at meron doon series ng exam. At yung essay type na isulat ko yung pinakamahalagang pangyayari na naganap sa aking buhay. At ang aking isinulat ay yung aking conversion kay Jesus Christ, kung paano ko nakilala si Jesucristo. Ang nasa isip ko nung isulat ito ay upang makapagpatotoo doon sa mga tao na maaaring magbasa ng aking essay na isang exam doon sa aking pag-a-apply ng trabaho. At isinulat ko ron na kung paano ko nakilala si Jesucristo, kung paano ko siya tinanggap na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Na nung aking ipahayag na aking nagsisisi na sa lahat kong kasalanan at tinatanggap na kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At binanggit ko na salamat po sa pagpapatawad ninyo sa aking lahat na kasalanan. At mula ngayon, ako'y susunod na sa inyo sa lahat ng araw ng aking buhay. At pagkaraan ng prayer na yon, hindi ko kayang ipaliwanag yung isang malalim na katiyakan sa aking puso. Ipinatawad na ng Diyos ang lahat kong kasalanan. At meron pa akong katiyakan na kung ako man ay mamamatay, pupunta ako sa langit. Makikita ko ang Panginoong Hesukristo. And then, di ko alam kung bakit pagkaraan ng pangyayaring yon. Gustong-gusto ko yung Bible. Nung makakita ko ng isang aklat na Bible, sabi ko, paano ko magkakaroon yan? Sabi ng may dala ay, ipinagbibili ko ito. At sabi ko, ako'y bibili at ako'y bumili ng Bible. Ito yung New Testament. Ito yung good news na New Testament. At pagkaraan ng pag-aaral na yun ng salita ng Diyos, meron semestral break na 2 weeks. In 2 weeks time, natapos kong basahin ng New Testament. And then, doon ko natagpuan yung naganap na pangyayari sa aking buhay. At itinatag yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, old things pass away, new things come. So ito, sabi ko, ito pala yung naganap sa akin na bakit ako nagkaroon ng pagbabago. At yun na aking isinulat na pinakamahalagang pangyayaring naganap sa aking buhay. Ngayon, sa ating paksa na pag-uusapan, ang pinakamahalagang blessing ng Lord sa isang taong makasalanan, pagka siya nagsisi, at nagbalik loob sa Diyos at tinanggap niya na si Jesus ay maging Lord and Savior ng kanyang buhay, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos yung karapatang maging anak ng Diyos. Itinatag na si maging anak ng Diyos. Hindi ito prinsipyo lamang. Ito isang reality na pagkaraan natin tanggapin si Jesus na Lord and Savior ng ating buhay. Itatatag na sa langit na tayo anak na ng Diyos. Kaya yung binanggit ko kanina na ako'y meron ng katiyakan na ako'y pupunta ng langit sa kadahilanan na bagamat hindi ko pa nababasa, itinatag na ng Diyos na ako'y kanyang anak. Ngayon doon sa scripture ay binabanggit na tayo ay pinanganak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi nga sa John 3:5-6, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Ngayon doon sa binanggit ni Jesus Christ,
binanggit na tayo ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Hindi na tayo kasama dito sa kaharian ng kadiliman dito sa lupa. At hindi lamang yon. Ipinanganak tayo hindi sa isang kaharian ng tao na katulad natin sa ating bansang Pilipinas, kundi binanggit. Ipinanganak tayo sa Kingdom of God. Ang sabi, no one can enter the Kingdom of God unless they are born of water and Spirit. Yung pangalawang tinutukoy doon ay binanggit, the Spirit gives birth to Spirit. So binanggit na ang Diyos ay Espiritu at tayong ipinanganak ng Diyos ay Espiritu rin. So ang tao ay isang Spirit being na ipinatira lamang ng Diyos sa katawang lupa upang umugnay sa kanyang kinalalagyan na daigdig. At ulitin ko, ang ipinanganak ng Diyos ay spiritual na tao. Hindi siya makamundo, kundi makakaharian na ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos, ang batas na pinaiiral ay salita ng Diyos. Ngayon, yung pangalawang bagay na pinakamahalagang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa bawat ipinanganak ng Diyos ay yung kaloob na Espiritu Santo, at ito yung aking ngayong itatatag. Noong nagtuturo si John the Baptist, meron siyang tinukoy na 2 bautismo. Doon sa aklat ng Matthew 3:11, kanyang binanggit, binabautismoan ko kayo sa tubig bilang tanda ng iyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang tinutukoy niya si Jesucristo, ang siyang magbautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Ngayon, nung banggitin ito ni John the Baptist, 2 klase ng bautismo ang tinutukoy. Yung una, yung bautismo ng tubig na nagpapahayag ng pagsisisi natin at pagpapatawad ng Diyos. Yung pangalawa naman ay yung bautismo ng Espiritu Santo. Ang tinutukoy dito ay yung pagkakaloob ng Diyos sa atin ng kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayon, paano to in-apply ni Pedro? Sa Acts 2:38 and 39, I quote. Ang sabi, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. So dito itinatag kung paano ginaganap itong bagay na binanggit ni John the Baptist, paano to in-apply ni Pedro. Ang sabi, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong kasalanan. And then, magpabautismo sa tubig. Ano yung tinutukoy doon? Ito yung kapahayagan na tayo nagpapalinis na ng buhay sa Diyos. Yung anumang karumihan, kalikuan, kasamaan, pagre-rebelde sa Diyos, yung hindi natin pagsunod sa pinagagawa ng Diyos, yung anumang kasalanan atin taglay, atin na ngayong nais talikuran, at nais na natin bumalik loob sa Panginoon. At yung bautismo sa tubig ay yung tayo ilulubog sa tubig. And then ito yung kapahayagan na nagpahugas na tayo sa harapan ng Diyos sa lahat ng ating karumihan at kasalanan. At pag-angat natin sa tubig, sabi nga ng Romans, ay kapahayagan nito na tayo merong pangako sa Diyos, na tayo magsisimula ng mamuhay para sa Diyos. So yun ang tinutukoy na ang sabi, pagsisihan nyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. At ang bahagi naman ng Diyos, patatawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. And then pagkaraan tayo patawarin sa ating kasalanan, ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, the gift of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ang nagdadala talaga ng buhay. Ang Espiritu Santo ang nagdadala talaga ng pagbabago ng buhay, ng pagbabago ng pagkatao natin. Siya rin yung magre-restore sa atin doon sa naiwala ng tao nung sila lalangin ng Diyos. Lahat ng naiwala ni Adan at saka ni Eva nung sila magkasala, ibabalik uli ito ng Diyos sa pamagitan ng kaloob na Holy Spirit. Ngayon, binanggit ang pangako ay para sa inyo. So, tinutukoy, pangako ng Diyos doon sa mga nagsisisi. Itong kaloob na Espiritu Santo. At binabanggit na sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Hesukristo, so ng ating Panginoon Diyos. So, itong pagsisisi natin, pagbabalik loob ng Diyos ay tawag ito ng Diyos sa atin.
At yan yung ginagamit na kaparaanan ng Diyos, mabuting balita. Kaya every time na tayo nagdadala ng mabuting balita sa mga tao, tinatawagan ng Diyos ang mga taong yun upang magsisi sa lahat ng kanyang kasalanan. At kapag kasi nagsisi sa kasalanan, merong pangako ang Diyos sa kanya. Yung kaloob na Espiritu Santo. Ngayon, ang prinsipyong ito ng Diyos doon sa kanyang biyaya, patuloy niya itong gagawin sa bawat ipinanganak ng Diyos. Ngayon, alam natin ang banal na Espiritu. Ang siya nagsasangkap sa isang bagong believer ng kapangyarihan upang talikuran na niya ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Ang kapangyarihan din ng Espiritu Santo ang siyang kikilos sa kanya upang kanyang pagtagumpayan yung anumang temptation na gagawin ng kaaway sa kanyang buhay. Yung pagtalikod uli sa Diyos at pagbabalik sa kasalanan, yun ang ginagawa ng tempter o kaya ng manunukso. Pero ang Espiritu Santo ay kapangyarihan natin para lubusan na nating maitatag yung ating ipinahayag na pagsisisi at pagnanais na natin talikuran yung ating kasalanan. So yun ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon ipamuhay na natin, kung bakit ipinagkakaloob ang kaloob na Holy Spirit para maging matibay at mayroon tayong kapangyarihan upang ipamuhay yung bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ngayon, lalong pinalino ng Diyos itong kung paano niya ginagawa ang pagkakaloob ng Holy Spirit. Sa Acts chapter 10, 43-44, habang nakikinig si Cornelio at lahat ng inanyayahan para makinig sa ipapahayag ni Pedro, habang nangangaral si Pedro, kanyang ibinanggit, si Jesus Christ ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Makikita natin yung prinsipyo ng Diyos. Basta't malinis lang yung puso ng tao, ipagkakaloob na niya yung kaloob ng Holy Spirit. Ngayon binanggit dito na ang sabi, nung dumating na sa panahon ng pangangaral ni Pedro, na nung sabihin niyang kapag tayo nanalig, doon sa pagpapatawad ng Diyos sa ating lahat na kasalanan sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. Habang nakikinig sila Cornelio, nakikita na ng Diyos yung pananampalataya sa kanilang puso. Bagamat hindi pa sila nagpapahayag, ang nakikita na ng Diyos ay pananampalataya sa puso. So, yung isang taong nakikinig, hindi may kakala kung ano yung laman ng kanyang puso sa Diyos. Nababasa ng Diyos kung ano taglay ng laman ng puso ng tao. At habang nakikinig sila, nakita ng Diyos yung kanilang pananampalataya sa puso. At yung pagnanais na nilang tumalikod sa kanilang kasalanan. At dahil sa meron silang pagnanais na talikuran ng kanilang kasalanan, nagawa na kaagad ng Panginoon patawarin ang kanilang kasalanan. At ito yung ipinahayag din ni Pedro no kanyang ikwento yung tungkol sa karanasan ni Cornelio sa Acts chapter 15 verse 9. Binanggit niya doon sa kanyang mga kasamang Hudyo, isang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang mga puso sapagkat sila'y nanalig kay Jesucristo. So ang Diyos, kapag tayo nanalig sa Kanya, nililinis niya yung ating puso. Sinong gagawa ng paglilinis? Ang Diyos. Ano ibahagi natin? Yung magnais lang tayong magpalinis ng buhay sa Panginoon, talikuran natin yung anumang kasalanan. Talikuran natin yung anumang kalikuan, yung anumang mga liko sa ating buhay. Magnais lamang tayo magkaroon ng isang malinis na pamumuhay, gagawin itong himala na ito ng Diyos. Meron lamang mga iba na kung minsan hindi kumpletong sinusurrender ang kasalanan. At yung iisa o ilang kasalanan yun hindi sinurrender, mananatili itong nasa kanyang puso at iti magiging marumi sa kanyang buhay. At itipipigil doon sa Diyos upang hindi niya maipagkaloob yung pangalawang pangako. Yung pagnanais niya maipagkaloob ang Holy Spirit. Ngayon, nung sabi, nilinis na ng Diyos ang kanilang puso, maliwanag na wala na yung dumi, wala na yung kasalanan, wala na yung karumihan, wala na yung kalaswaan na kanyang pinaggagawa sa kanyang buhay at sa kanyang nakaraan. Yung mga karumal-dumal na nagawa na niya sa kanyang buhay. Yung kanyang mga iba't ibang kalikuan na nagawa laban sa Diyos, laban sa kanyang kapwa, binanggit, wala ng lahat yun. Bakit? Nilinis na ng Diyos.
At paano nalinis ng Diyos? Ang sabi, sapagkat sila'y nanalig kay Jesucristo. So, yun ang atin talagang bahagi. Manalig lamang tayo kay Jesucristo. At paano maglilinis ng Diyos? Biyaya ito ng Panginoon. Wala tayong effort. Hindi pa tayo nagsisimula na gumawa ng isang pagbabago. Naroon na nagsimula na ang Diyos na magkaroon tayo ng malinis na puso. At idinugtong ni Pedro sa Acts 15:8, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatuto, na sila'y tinatanggap din niyang tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Tingnan niyo mabuti ang sinasabi. Inaalam ng Diyos ang laman ng ating puso. Yung sinabi sa salita ay sinasaliksik niya. Inaalam niyang mabuti yung laman ng ating puso. At kapag totoo talaga yung pagnanais natin magbalik loob sa Diyos, yung totoong pagbabalik loob sa Panginoon, yung totoong pagpapailalim sa pamamahala ng Panginoon, yung pagnanais na nating lubusan na tayong sumunod sa Diyos, magagawa ng Diyos na gumawa ng himala ng pagbabago sa ating buhay. And then makikita ng Diyos yung laman ng ating puso at magagawa lamang na ating ipamuhay yung isang malinis na puso kapag tinanggap natin ng kaloob ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang power ng tao para ipamuhay yung bagong buhay na pinagkaloob sa Kanya ng Panginoon. At ulitin ko yung salitang iyon. Ang Holy Spirit, ang power ng Diyos na inilalagay sa tao. Siya yung tumutulong at naglalagay at nagsasangkap sa atin ng kapangyarihan upang ipamuhay na natin yung malinis na pamumuhay. Ang dahilan, maraming pagsubok na darating. Maraming temptation na gagawin ng kaaway para tayo ay bigyan uli ng dumi sa ating buhay. Kung minsan ipaalala yung ating nakaraan. Pero sa pamagitan ng kaloob na Holy Spirit, siya magpapatuto sa ating loob, ipinatawad na ang lahat mong kasalanan. Malinis ka na. At kung minsan, tutuksuin tayo mabalik doon sa ating dating bisyo, sa dati nating buhay. O kaya yung malayo na nating pinagdaanan na ating nagawa na kasalanan, ipaalala pa uli. Pero ang Holy Spirit tumutulong sa atin, nagpapaalala, malinis ka na. Ikaw ay ipinanganak na ng Diyos. Tagakaharian ka na ng Diyos. Hindi ka na tagamundo. So, ito yung ninanais ng Diyos na itatag sa atin. Nasabi, yung bang inaalam lamang niya yung puso natin. Kailangan ba natin ng himalang ito ng Panginoon? Kailangan ba natin ang biyayang ito ng Diyos? Ibibigay niya sa atin ang lubusang pagbabago. At iti merong kaloob ng Diyos na biyaya sa atin. Yung una, paglilinis ng puso at pagsasangkap ng kaloob na Holy Spirit. Ngayon, pansinin niyo yung binanggit, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso, nagpapatuto na sila tinatanggap din yan tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Pansinin natin yung word na tanggap na siya ng Diyos. Tinanggap na siya ng Diyos bilang isang tao na dati malayo sa Diyos, ngayon ay nailapit na. Dati itinakwil ang Diyos para maging ama, ngayon ay tinatanggap na niya ang Diyos na maging ama at siya tanggap na bilang anak. At kahit na tayo rejected ng tao, kahit na tayo makaranas ng rejection sa digdig nito, tanggap pa rin tayo ng Diyos. Ang ating itatatag, ang pinakamahalaga, na itatatak sa atin ng Diyos, tanggap ka na ng Diyos, tanggap ka na ng langit, tanggap ka na ng kaharian ng Diyos. At kung tanggap ka na ng Diyos, pwede ka nang hindi malungkot, pwede ka nang hindi ma-disturb ng mga pangyayaring naganap sa iyong buhay. At kung minsan, yung pinakamahalaga sa atin, yung maliwanag sa atin, tanggap na tayo ng Diyos. Ngayon, another, bakit ipinagkakaloob sa atin ng Holy Spirit? Yung isa, ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit bilang tatak ng pagiging anak ng Diyos sa Ephesians 1:13-14. Binanggit, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believe. You were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Ating pag-usapan naman yung selyo ng Diyos sa atin. Yung tatak sa atin ng Diyos. Ititatak ng Kanyang pagmamay-ari sa atin. Ngayon, aki-laking ng isang ama na magsasaka, marami kaming kalabaw.
At bawat kalabaw, pagka iti yung bang iniwanan mo rin sa bukid, kailangan iti meron tatak. Ang tawag namin doon, hero. At doon nakalagay yung pangalan ng may-ari, hero. Yung bang, iti yung bang seal na ang ginagawa para mailagay ito doon sa katawan ng isang kalabaw, iniinit mo na yung seal na yun at pagkatapos ididikit doon sa balat ng kalabaw upang ito tumatak doon para hindi na matanggal, para hindi na mabura. Na maliit pa lamang hanggang sa lumaki, hanggang tumanda, naroon ang seal. Yun ay nagtatatag na ang may-ari ng kalabaw na yun yung aking ama. So, ganun din tayo. Ninanais ng Diyos na ipahayag doon sa langit. Ipahayag dito sa ating daigdig. Ipahayag sa kingdom of darkness na tayo anak na ng Diyos at tayo merong seal. Meron ng palatandaan tayo pag-aari ng Panginoon. Kaya lamang binanggit, when you believe, you are marked in Him with the seal. Ano yung selyo ng Diyos na nagtatatag na tayo pag-aari ng Diyos? Ang sabi rito, the promised Holy Spirit. Siya yung palatandaan na tayo anak na ng Diyos. Kaya nga binabanggit, kung sino ang wala ng Espiritu ni Kristo, hindi siya sa Diyos. Ang nagtatatag lamang sa atin na tayo totoo ng anak ng Diyos, yung Holy Spirit. Kaya nga binanggit pa rin na ang role pa rin ng Holy Spirit, itinatatag nito sa ating puso na tayo anak na ng Diyos. Kaya nga binanggit, when you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit, guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Ngayon, binabanggit na itong Holy Spirit, ito yung pinakagarantiya ng Diyos sa atin. Na tayo kanyang tutubusin sa second coming of Christ. Yung tayo isasama ng Panginoon doon sa mga taong magkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Ang Holy Spirit nagsasalita sa ating loob na tayo ay anak na ng Diyos. Kaya nga, tinatatag natin, napakahalaga na may tatak tayo ng Holy Spirit. Ito yung power ng Diyos na gumagawa at ninanais ng Diyos na ipahayag tayo anak na ng Diyos. Ngayon, para makita natin ang kahalagahan ng pagkakaroon natin ng Holy Spirit. Nung one time si Pablo ay nangangaral doon sa Epeso, at doon ay mayroong 7 anak ni Esteban na wala na matatak ng Holy Spirit. At sila nagpapalayas din ng demon spirit. Ang sabi roon doon sa aklat ng Acts 19:15-16, one day the evil spirit answered them, Jesus I know, and Paul I know about, but who are you? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Ngayon, even evil spirit, tingnan niyo mabuti, even the demon spirit, kinikilala yung tatak. Ang sabi ng demon spirit, Jesus I know, Paul I know. Ano yung palatandaan talaga na itong mga itilingkod ng Diyos? Sila yung mga anak ng Diyos. Sila merong authority na galing sa Diyos. Yung tatak, yung Holy Spirit. Kaya nga napakahalaga na siya ay yung bang nangunguna, namamahala, nagtatatag ng ating buhay. Kaya lamang binanggit nga na habang tayo nagtatagal sa ating Christian life, nag-iingat tayo ng buhay. Ninanais natin palagi ang sumunod sa salita ng Panginoon. At kapag tayo meron nagagawang kamalian o kalikuan, ang sabi, do not grieve the Holy Spirit. Siya napipigati at binanggit na kasunod din nun siya yung tatak ng ating pagiging tinubos ng Panginoon. He is the seal of our redemption. So, itinatatag lamang natin, napakahalaga na ang banal na Espiritu mapanatili ang may control sa ating buhay. Kaya nga, yung palagian natin itatatag, aki meron ng selyo ng Diyos, aki pag-aari na ng Panginoon, aki God's possession, ang may-ari na sa akin ay Diyos. Para bang napakahalaga na alam mong meron nang nagmimiyari sa atin. Katulad din ng binanggit ng isang parable na ikinwento lamang ito ng isang preacher at uulitin ko. Meron daw magkaibigan na kalabaw at saka isang usa. At yung usa, lagi niyang nakikita yung kalabaw na nakatali o kaya meron suga na
Hanggang doon lamang kanya naabot. Kumakain siya pero meron lamang siyang limit. Sapagkat meron nagbabantay at nag-aalaga sa kalabaw at ang sabi ng usa, kawawa ka naman. Ang hirap naman ng buhay mo. Hindi ko katulad malaya. Kasi sa iyo meron nagmimi-ari. Sa akin wala. Kaya pwede kong gawin kahit ano kung ano man yung aking gustong gawin. Malaya akong pumunta kung saan ko gustong pumunta. Malaya akong gawin ang gusto kong gawin. Malaya akong kainin kung ano man yung gusto kong kainin. Yung kalabaw naman ay hindi kumikibo. And then one time, nakarinig ng putok yung kalabaw. At pagkatapos nun, nakita niya tumatakbo yung usa. Sabi niya, kaibigang usa, bakit ka tumatakbo? Sabi niya, takbo ka na rin, sabi ng usa. Sapagkat meron diyang nangangaso, may hawak na baril. At siya naghahanap ng mapapatay. Ang sabi naman ng kalabaw, hindi ako ang sadya niyan. Ikaw ang sadya niyan sapagkat sa akin meron na nagmeme-ari. Sa iyo wala pa nagmeme-ari kaya kahit sino gusto kang ariin. So yung truth na yon ay yung usa naman takbo na rin kaagad. Ngayon yung truth na yon ay para pwede rin natin sabihin may parameter na ngayon yung ating buhay. Bakit? Meron na nagmeme-ari sa atin. Kung ano yung nais niya, yun ang ating ginagawa. Kaya lamang sa panahon ng panganib, walang pwedeng gumalaw sa atin. Bakit? Meron na nagmeme-ari sa atin. Meron niyang binanggit ang scripture, touch not mine anointed. So itinatatag ng Panginoon, walang sino man dapat gumalaw sa mga mitatak ng Diyos. Pag-aari ko yan. At yung seal ng Panginoon ay taglay natin. At hindi lamang yon pinagmamalasakit tayo ng Diyos. Kaya nga kung meron man talagang nagnanais na gumalaban sa atin ang sabi, there is no weapon formed against us. Wala ro po pwedeng makapaggawa ng anumang kasamaan laban sa atin. Bakit? Meron nagmimi-ari sa atin yung ating Diyos. Ngayon, ito yung tinatatag natin. Another, yung Holy Spirit ay mananahan sa atin forever. So, ninanais ng Diyos na itatag sa atin yung isang katiyakan na tayo sa Kanya na magpakailanman. At ang banal na Espiritu titira sa atin magpakailanman. Unlike sa Old Testament, kapag meron lamang ipagagawa ang Diyos sa isang tao, darating ang kaloob na Holy Spirit at pagkaraan na gawin yon, alis uli ang Holy Spirit at kapag meron uling gagawin, ang Diyos uli sa pamagitan ng lingkod niya, darating uli ang Holy Spirit. Pero sa New Testament, another na biyaya ng Diyos, ang Holy Spirit mananahan sa isang believer forever. Sa aklat ng John 14:15-17, I quote uli, if you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. Pansinin niyo mabuti ang sabi, to be with you forever. He will dwell within you. So, narito yung Holy Spirit. Titira sa atin. At binanggit nga, doon sa isang bagay na scripture, ibinuhos siya o kaya ipinagkalob siya at tumira sa ating puso. Kasama siya ng ating buhay. At ang sabi, titira siya sa atin magpakailan-kailan pa man. Ngayon, pagka ating inisip ngayon, gaano kalaki ang pagpapahalaga sa atin ng Diyos na yung Espiritu ng Diyos titira sa atin. Ang sabi nga doon sa Romans 8:9, quote ko muna to bago ko palawakin, you however are not in the flesh but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Ito na ngayon ang pagkakakilanlan. Bakit kailangan at napakahalaga na tayo merong kaloob na Holy Spirit? Ang sabi, kapag kataglayin natin ang Espiritu ng Panginoon, ito yung nagtatatag na tayo pag-aari na ng Diyos. At pagka binanggit natin pag-aari ng Diyos, kung minsan nagtatanong tayo noon, para bang ang dating ay yung isang tao na meron siyang sariling gamit. Pero kapag tinignan natin yung salitang pag-aari ng Diyos, ano yung tingin ng Diyos sa atin na kanyang sinasabing pag-aari niya? Tayo kanyang anak. Lubos niya tayong minamahal. Kaya kapag binanggit, ang Diyos, ang may-ari sa akin,
At ano yung kanyang pakikitungo bilang anak na pinakamamahal, bilang anak na tutugunan sa lahat ng kanyang pangangailangan. Kaya nga, makikita natin yung bang binabanggit dun sa talata, if in fact the Spirit of God dwells in you. So, pansinin niyo mabuti, Spirit of God tumitira sa atin. Sino yung nakatira dun sa ating Ama? Kaya niya nagagawa yung lahat ng bagay sa daigdig na ito. Pagka siya nagsasalita, merong kumikilos at gumagawa. The Holy Spirit. At yung Holy Spirit din, tumira rin kay Jesus Christ. Nakita lang natin, nung narito si Jesus Christ, habang siya natuturo, nangangaral, taglay niya yung Espiritu Santo. Siya tumira rin kay Jesucristo. So nakita natin na yung Holy Spirit, taglay niya ang taglay siya ng Ama, taglay rin siya ni Jesucristo, at siya rin ay nakatira rin sa ating buhay. Kaya lamang doon natin ma-realize. Meron tayong fellowship with God the Father, fellowship with the Holy Spirit, fellowship with the Son, and fellowship sa Holy Spirit. So makikita natin kung gaano itinatag at itinaas ng Diyos yung kanyang pagpapahalaga sa atin. Ano yung kanyang ipinagkaloob? The Spirit of God, the Holy Spirit. At binanggit dito, dalawang uri ng salita ang ginamit sa Holy Spirit. Spirit of God at Spirit of Christ. Isa lamang klase ng Spirit. Ang tinutukoy nun, sino Spirit of God, the Holy Spirit. Sino tinutukoy na Spirit of Christ, the Holy Spirit. At sino tinutukoy na Spirit na taglay natin, the Holy Spirit. So makikita natin na meron na tayong common thing with the Father, with the Son, the Holy Spirit. At binabanggit na itinatag na tayo magiging tagatulad sa anak ng Diyos. Kaya nga, pagka binanggit natin, the Holy Spirit dwells in us, ano yung dating nito? Kaya lamang, pagka binanggit natin, may-ari ng bahay, ang karaniwan natin binabanggit na may-ari ng bahay, yun nakatira roon. So itong aming bahay, kami nakatira. At dito, hindi yung bahay ang may-ari sa amin. Kami ang may-ari sa bahay. Bakit kami nakatira sa bahay na ito? So, in like manner, binanggit na ang Holy Spirit ginawa niyang templo itong ating katawan. Yung salitang temple, ginawa niyang bahay yung ating katawan. Sapagkat yung salitang temple, ito isang palasyo na tirahan ng Diyos. So, binanggit na itong ating katauhan ngayon, dito nakatira ang Holy Spirit. Ano para ibig sabihin nito? Hindi lamang tirahan ng Espiritu ng Diyos yung ating katawan, kundi headquarter ng Diyos dito sa lupa. So, itong ating buhay ngayon, itong ating katauhan ito, ginawang headquarter ng Diyos. Bakit? Nakatira yung Holy Spirit. Na-imagine ba natin na tayo yung headquarter ng Diyos dito sa lupa at yung anuman yung gawain ng Diyos na nais niyang gawin dito sa lupa, tayo yung headquarter at tayo rin ang siya niyang gagamitin para sa gayon magawa ng Diyos ang kanyang layunin sa ating daigdig. Ngayon, ano yung gawain ng Diyos? Ano yung gawain ng Holy Spirit? Alam na natin, siya naparito upang magturo, magsanay, bigyan tayo ng kakayanan upang gawin natin yung ipinagagawa ng Panginoon. Kaya nga sa hapong ito, ninanais natin itatag na napakahalaga na yung Holy Spirit ay nakatira sa isang believer. Sino nakatira sa atin? Holy Spirit. At saan pa nakatira itong Holy Spirit? Doon sa Ama. Saan pa nakatira ang Holy Spirit? Kay Jesus Christ. At saan pa siya nakatira? Sa bawat believer na narito sa daigdig. Kaya lamang, ano ibig sabihin nun? Siya yung mamamahala na ng ating buhay. Hindi tayo ang mamamahala sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang mamamahala sa atin. Ang may authority sa ating buhay, hindi tayo, kundi yung Holy Spirit. Ngayon, pagka tinignan natin, ito yung kaloob sa atin ng Diyos at ano pa yung another na kaloob sa atin ng Diyos. Ulitin ko ang pinakamahalagang blessing sa atin ng Diyos, pagiging anak ng Diyos. Ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa atin, the Holy Spirit. At meron pang pangatlo na kaloob ng Diyos sa atin bilang anak niya. Ang isa pang kaloob ng Diyos sa atin bilang anak ay salita ng Diyos. The Scripture. Ngayon, ito yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Bakit? Ito na ngayon yung ating buhay. Ito yung salita ng Diyos. Ngayon,
Ang sabi nga sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaan basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nasusa doon. Sa ganun magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ngayon, alam natin, kasama natin ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit naglalagay sa atin ng pagnanais, matinding pagnanais doon sa Word of God. At ano yung nais ng Panginoon? Bakit nais ng Holy Spirit na magkaroon tayo ng matinding nais sa Holy Spirit, sa Word of God? Ang sabi, pagka ating pinag-aralan ang Scripture, pinagbulay-bulayan natin ang nasusulat doon, at ating tinupad ang nasusulat doon, ito yung ating buhay. Ito yung ating kasaganaan. Ito yung ating pagtatagumpay sa lahat ng laban ng ating buhay. Ngayon, pagka ating inisip kung gayon, ang Holy Spirit nangunguna sa atin, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin alam ang pakahulugan ng salita ng Diyos. Sino nakakaalam ng pakahulugan? The Holy Spirit. Binanggit ng Scripture, ang nakakaalam daw ng pag-iisip ng tao, yung espiritu ng tao. At ang nakakaalam daw ng laman ng isip ng Diyos ay yung Holy Spirit. At taglay natin yung Holy Spirit. At siya nagpapahayag sa atin upang malaman natin yung mga bagay ng Diyos. Ipinapaliwanag niya ito sa atin. Ngayon, ulitin ko, nung tayo ipanganak na maguli, ninanais ng Diyos na ipagkaloob sa atin yung kilos ng Holy Spirit upang maitatag sa atin yung layunin niya, yung kanyang word. Ngayon, inilalagay ng Diyos sa ating spiritual na pagkatao yung pagnanais ng maunawa natin ng salita ng Diyos. Ngayon, ito ngayon ang isang truth sa bagong tipan. Pagkaraan natin ipanganak na maguli, inilalagay tayo ng Diyos sa isang spiritual na magulang na tinatawag natin disciple maker upang turuan at sanayin sa lubusang pagsunod. Bakit tayo kailangan lubusang sumunod sa salita ng Panginoon? Simple lamang, upang tayo sumagana at magtagumpay sa ating buhay physical at spiritual, at tayo laging magtatagumpay sa lahat ng laban ng ating pananampalataya. Maging iti laban doon sa kabuhayan, laban sa salot, laban sa anumang mga problema at stress ng buhay. Ngayon, ano yung panlaban natin? Ang sabi, salita ng Diyos. Kaya nga itinuturo sa atin ng Panginoon na tayo ay tinuturuan ng Holy Spirit upang maunawaan ang sinasabi ng salita, at ng pagka na ating naunawaan, bibigyan niya tayo ng wisdom kung paano natin ito ipapractice sa ating buhay. At kapag nasunod natin ito, uulitin ko, sasagana tayo sa ating buhay, magtatagumpay sa anumang laban ng ating buhay. Ngayon, uulitin ko uli, pagkaraan na ipanganak na maguli ang isang tao, ang sabi ni Pablo doon sa mga taga-Korinto, bagamat marami kayong tagapagturo, ang sabi niya, ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng daling ko sa inyo mabuting balita. Siya naging ama sa pananampalataya ng mga taga-Korinto. So gayon din, pagkaraan natin ipanganak na maguli, merong magulang tayo, o kaya merong taong ginamit ang Diyos para tayo ipanganak na maguli. At siya tinatawag nating spiritual na magulang na mag-aalaga at magtuturo sa atin upang turuan, sanayin sa lubusang pagsunod sa salita ng Panginoon. At kapag ating ginawa yung pagsunod, ang sabi, tayo ay sasagana sa buhay at magtatagumpay sa lahat ng laban ng ating buhay. Ngayon, sa ating panahon, itinatatag natin yung salita ng Panginoon. Nang sabi ng Panginoong Jesucristo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bakit? Turuan silang sumunod sa mga pinag-uutos ko. Ito yung panahon na ang Diyos, ang Panginoon ay naghahanda ng army ng Kingdom of God. Tinuturuan at sinasanay sa kingdom living. At ang layunin, para tayo magdala ng salita ng Diyos dito sa lupa. At ulitin ko, meron tayong taglay na authority na galing sa Diyos. Taglay na kapangyarihan sa pamagitan ng Holy Spirit. Na yung lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos, kapag atin itong ipinapahayag, pinapangyari ito ng Holy Spirit. Kaya nga, sa hapong ito,
ating itatatag na tayo ay yung bang meron ng katiyakan sa ating buhay. Kailang meron tayong kalaban sa ating bagong pagkatao. Ngayon, yung una, bago tayo nanalig sa Lord, yung ating natutunan sa buhay ay batas ng mundo na magkasama yung mabuti at masama. Bago tayo nanalig sa Panginoon, na-impluwensyahan tayo ng ugalit katwiran ng mundo. And then, na-impluwensya ng ugalit katwiran ng mga tao sa mundo. At bago tayo nanalig sa Panginoon, nasawsaw tayo sa kasalanan at sama ng mundo. At hindi lamang yun, bawat isa sa atin ay ang ginamit din natin pag-asa at pangarap ay mga bagay ng mundo katulad ng yaman, popularity, position, karangalan sa tao, kaaliwan, iba't iba pa. At nung tanggapin natin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay, kung minsan, habang bata pa tayo sa pananampalataya, ito pa rin ang nananaig. Pero ninanais ng Panginoon na tayo magkaroon na ng lubusang pagbabago. Tuturuan tayo ng Holy Spirit, ng salita ng Diyos, upang ang ipapalit na natin ay yung tuturuan na tayo ng mga bagay ng salita ng Diyos. Yung batas ng Diyos, yung kaugalian ng Diyos. Ngayon, yun ang ninanais ng Diyos na mapangyari sa atin. Kaya nga ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit para may pagtagumpay natin yung pagbabago. Yung pangalawang kaaway ng ating bagong pagkatao, bakit kailangan natin ng Holy Spirit? Yung binanggit sa Ephesians 6:11-12 na sabi, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Maraming pakana na gagawin ang dyablo laban sa atin. At sila mga persang hindi natin nakikita, nakaaway natin. Kumbaga sa ating panahon, merong kalaban yung ating mundo. Ito ang COVID-19. Hindi ito nakikita. Pero nag-iingat tayo, pero yung mga iba nag-iingat, kinakapitan pa rin. Ang dahilan, hindi kasi nakikita. Pero sa pamagitan ng Holy Spirit, nagagawa natin na pagtagumpayan yung anumang pakana na kanyang ginagawa. So, meron tayong pagtitiwala na anuman yung laban natin, magtatagumpay tayo. Yung pangatlong kaaway natin ay yung ating mismong sariling laman. Yung katawan na ating tinitiran, merong itong kaugnayan sa mundo. At binanggit nga doon sa 1 John 2:16, For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father but is from the world. So, ito yung kalaban pa rin ng ating bagong pagkatao. At ito gagapiin natin sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Ngayon, sa pagkakataong ito, itatatag lang natin paano natin mararanasan itong kaloob na ito tulad na ng ating nalalaman din. Simple lamang yung ating gagawin. Yung genuine repentance natin, katulad ng binanggit natin, yung pagnanais natin magkaroon ng malinis na puso. Pagka nakita ng Diyos na totoo ito sa ating buhay, sinabi sa Acts 2:38, tatanggapin natin yung kaloob na Espiritu Santo. Yung pangalawa ay yung complete surrender ng self to fully obey the Lord. Nalalaman ng Panginoon kung ano talaga desire ng ating puso. Ang sabi nga doon sa Acts 5:32, ang sabi, the Holy Spirit whom God was given to those who obey Him. So pagka nakita ng Diyos, totoong-totoo sa ating puso na gusto nating sumunod sa Panginoon, ipagkakaloob sa atin ng Holy Spirit. And then binanggit doon sa aklat ng John 7:37-39, hindi ko nababasahin yung talata. Makita lamang sa atin ng Panginoon, totoong-totoong gustong-gusto na natin mamuhay na para sa Diyos. Kinauhawan na natin ng Diyos, kinauhawan natin ang Kanyang salita, kinauhawan na natin ang malinis na buhay. Ipagkakaloob sa atin ng Holy Spirit. At yung pang-apat, ninanais lamang ng Panginoon na humingi in faith. Ang sabi, as in faith, with humility. Kaya nga binanggit, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ngayon, yung bang paghiling talaga sa Panginoon, yung biyayang ito, ipinagkakaloob kung tayo nagpapakumbaba. Naalala ko tuloy yung isang young people
napakarami ng taon ngayon na nakakaraan, narinig niya itong tungkol sa kaloob na Holy Spirit. At talagang nais niya talagang maranasan ang kaloob na Holy Spirit. Ipinagpipray niya to na kanyang matanggap ito, pero meron siyang panahon na naging desperate siya at siya nagpakumbaba sa Panginoon, nag-prayer and fasting siya for 3 days. Pinagpipray niya doon sa bahay. Nagpipray siya in 3 days, prayer and fasting. At nung sa 3rd day, na magtatapos na siya sa prayer and fasting, nung siya nagpipray, bago niya tapusin yung kanyang prayer and fasting, bumaba sa kanya yung kaloob na Holy Spirit. At kitang-kita yung pagbabago ng kanyang buhay. Ibang klase na siya. Ibang klase na siya. Makapangyarihan na yung kanyang buhay. Meron niyang isang singer na nakita niya, isa siyang Christian na mga awit doon sa Kingdom of God o kaya doon sa ginagamit sa mga crusade. Nung siya sumama sa isang grupo ng mga kabataan, isa siyang professional singer, nasama siya doon sa mga musician ng yung mga amateur lamang. Pero sabi niya, ang sasaya ng mga ito. Sabi niya, bakit hindi ko nararanasan ng kasayahang iyon? Parang siya, bagamat siya meron talento, napakahusay niyang umawit dahil sa isang professional, ay kanyang ninais na maranasan yung naranasan yun ng kanyang mga kasama na ang sasaya. And then, kinausap siya ng isang kabataan din at ipiniliwanag yung kanyang kulang. Ang kanyang kulang ay kaloob na Holy Spirit. And then, sa gabing yon magkakaroon ng isang crusade na siya yung aawit. And then, nung hapong yon, ipinagpray niya yung kaloob na Holy Spirit. At iti bumaba sa kanya. At siya biglang nagkaroon ng pag-iiba. Nagkaroon na siya ng matinding kagalakan na hindi kayang ipaliwanag ng sino man. Matinding kagalakan. And then, nung hapong yon bago siya umawit doon sa crusade, nagpa-practice siya ng kanta doon sa bahay. And then, habang siya kumakanta, yung mga kapitbahay na nakapaligid, na nanonood ng TV, sabi nung iba, pakipatay mo nga yung TV. Ang sabi niya, parang may anghel na umaawit. At sa ibang bahay, yun din ang sinasabi, pambihirang awit yun, parang anghel ang umaawit. At ang dahilan yung anointing ng Holy Spirit. So makikita nyo ba na kapag ang Holy Spirit ang may control sa atin, ang nakikita sa ating anyo, sa ating pagsasalita, Holy Spirit, na imagine nyo si Stephen, nung si binabato, hanggang mamatay, nung si titigan ng mga bumabato, ang nakikita sa kanya, mukha siyang anghel. So yun ang naitatag sa atin na kapag ang Holy Spirit ang nag-take control na sa ating buhay, hindi na tayo mukhang taga-mundo, mukha na tayo ang taga-langit. Sa hapong ito tayo magkuko ng ating ulo at ating ding ilapit sa Panginoon yung bang ang complete control ng Holy Spirit sa ating buhay. Marahil naranasan na natin ito sa mga nakaraan, naranasan na natin patungan ng kamay, marahil ay naranasan na rin natin na mapuspos ng Holy Spirit ng mga nakaraan, pero tayo na nasa kanya-kanyang bahay. Pwede nating hilingin na muli tayong puspusin ng banal na Espiritu. Sabi nga ng Scripture dun sa Acts chapter 5, verse 18, be filled with the Holy Spirit. Doon ay tinuturo na yung refilling ng Holy Spirit paulit-ulit na dapat nating hinihingi sa Diyos. Hilingin natin ito sa Panginoon at itikan niyang ipagkakaloob na be filled with the Holy Spirit. Kailan sa araw-araw ng ating buhay, kailangan natin ang may control ng ating buhay, Holy Spirit. Pero paano natin ito itatatag pagkatapos natin mag-pray? Trust sa faithfulness ng Diyos na pagka ating hiningi, Kanya itong ipagkakaloob. And then pagkaraan natin mag-pray, just believe. Siya ang magte-take control na ng ating buhay. Tayo magkuko ng ulo. Panginoon, amin po inilalapit ang pagkakataong ito. Amin pong pinagpapasalamat yung ipinagkaloob nyo sa aming liwanag. Na ang kaloob na Holy Spirit ay siyang gumagawa at kumikilos mula doon sa aming, pasimula doon sa aming salvation. Na kaya kami ipinanganak na maguli ay dahil sa itikilos ng Holy Spirit.
At pagkaraang linisin ng Panginoon Diyos yung aming mga puso, ipinagkaloob din sa amin ng Holy Spirit. And then, nung kami tinuturuan ng salita ng Diyos, ang gumagawa at nagtuturo sa amin ay Holy Spirit. At binabanggit na yung kapag ka ang Holy Spirit ang siyang dumating at kumikilos sa aming buhay, nagiging makapangyarihan kaming lingkod ng Diyos. At nagnanais na kaming ibigin ang Diyos. Ibigin ang pagsamba, ibigin ang iyong salita, ibigin ang iyong pong pinagagawa, maging itong discipleship. Amin po nilalapit, O Diyos, yung bawat nakikinig na nagsasabi, hinihingi ko po, Panginoon, puspusin mo rin ako ng Holy Spirit this afternoon. Akin pong isinusurrender sa iyo. Nanlubusan yung aking sarili upang ikaw na yung mamahala sa aking buhay. Pagpalain niyo nga po, O Diyos, ang aking pong buhay. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.